Good morning, good morning, good morning, Canada. At magandang gabi po dyan sa Pilipinas. At unang-una doon sa Amerika, kinalulungkutin po namin ang nangyari sa isang kamag-anak si Auntie Sing. So, panimula ang ating sasabihin, nakakalungkot man, subalit hindi na alam kung ano ang desisyon ng Diyos. So, ang Diyos lang po ang makapagbigay buhay at kukuha ng buhay. Kaya, muli, sa mga may buhay ngayon, bigyan natin ng pag-asa ang ating kaluluwa upang sa ganoon kung tayo may mahimlay, ay magkaroon ng pag-asa. Muli, kami po ang grupo ng Jesus Word for Soul at live Facebook po tayo ngayon. Kaya nga po sa una nating slide ay patungkol sa panalangin at tungkol sa Biblia na kung saan doon nakasulat po ang salita ng Diyos at hindi lang kundi yung mga pangangaral. So sa ating pagpatuloy ngayon, February 2 na po at isa pang malungkot na balita dito sa Canada, mag-umpisa na po yung 25% tariff. So asahan po natin ang ibang pagbabago. At hindi lang yan, maraming pagbabago maging man sa immigration, 3,000 mahigit ang tatanggaling trabahador. So marami pong kalungkutan dito. Kaya, so, halos lahat naman, ang kalagayan ngayon ng mundo ay hindi kaila ang mga pangamba at yung mga hula na sinasabi ni Kristo noong araw pa. So muli ngayon, ang ating tatalakayan ay patungkol po sa wisdom. Wisdom. Okay. So, mahalagang bagay yan na ating matutunan patungkol kung ano ibig sabihin ng wisdom ayon sa Biblia. Kasi, kung wisdom lang, halos lahat mayroon. Sasabihin lang, mayroon kong wisdom tooth. O, di ba? Bakit ikaw lang ba ang matalino? Ikaw lang ba nang nakakaintindi? Yan ang sabi ng tao. Ano kayang patungkol naman sa Diyos? Ano ang sinasabi niya? By the way, andito po kami ngayon sa living room. Kasi sa baba, medyo maraming nakalagay kasi doon. Hindi ko pa na-transfer sa likod. Hindi ko gamit ng tenants. Kasi kawawa naman pag hindi mo kukunin yung mga gamit. Total, meron namang paglalagyan at magagamit pa rin nila pagdating ng araw. So, unang talata po, dito po tayo sa Lucas. Lucas 11:49. Hayaan ko lang muna kayo magbasa dyan para makita nyo ang ibig sabihin yan sa English. Kasi mayroon tayong mga kapatiran nandyan sa iba't ibang lugar, lalo na dito sa Canada, para sa mga English spokening, no? Kasi nga, andito ka nga sa Canada, buti ko magagamit mo lagi yung Ilocano mo, Bisaya mo, o Tagalog, hindi naman lahat. Kaya sabi sa Lucas 11:49, therefore, also said the wisdom of God, I will send them prophets and apostles. Okay, look at that, the blue and the wisdom of God. And some of them they shall slay and persecute. Ngayon, kung sa Tagalog yan, kaya nga sinasabi naman ng karunungan ng Diyos. Sino nagsalita? Yung karunungan ng Diyos. Magsusugo ako sa kanila na mga propeta at mga apostol, at ilan sa kanila ay ang ilan sa kanila ay kanilang papatayin at pag-uusigin. So ngayon, halimbawa, kung ikaw ay natasang isang apostoles, patay naman lahat ng mga apostoles. Lahat ng mga propeta patay na rin. Maliban kay Juan na hindi pinahirapan, si John the Beloved.
So halos lahat yan napapahirapan talaga. So, in accordance with this, ating mapag-aralan na ang salita ng Diyos ay nagtutukoy kung ano ang mga bagay na dapat alamin. So, since this we're talking about the wisdom of God, it is right to ask, who is the wisdom of God? Kasi kung pag-isipan natin yan, pag-aralan natin, kung hindi tayo magtatanong sa Biblia, marami tayong sasabihin kung sino yung wisdom of God. Sino nga ba sa inyong pagpalagay? Oo. Kasi maraming mga matatalino. Oo. Maraming tuso sa panahon ngayon. Eh ngayon, kung may alam po kayo, just react. Who is the wisdom of God? Di ba? Who is the wisdom? Okay. We will start something here. I will let you read that again so that you may have time to study. So, 1 Corinthians 2:6. Howbeit, we speak wisdom among them that are perfect. So, pinipili lang, hindi lahat. Howbeit, we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world. Not the wisdom of this world. Kahit ilang kurso pa kinuha mo, kahit 20 pa yan. Lampasan mo si Jose Rizal sa Pilipinas. O, di ba? Ilang kurso kinuha ni Jose Rizal. Nor the princes of this world that come to oath. Sa salitang Tagalog, gayon man ay nagsasalita kami ng karunungan. Nagsalita kami ng karunungan sa may mga gulang. Okay, yung perfect dyan, yung may edad na o kaya nakakaunawa. Nakakaunawa. Baka mamaya, iba naman yung ibig mo sabihin perfect. Wala namang perfectong tao. Maliban lang doon sa pangalang perfecto, si perfecto. Ha? Perfecto. Tama? Bagaman, hindi ng karunungan ng sanlibutan ito. So, mayroong karunungan na hindi karunungan ng mundong ito, ng sanlibutan ito. Ang ibig ko sabihin, maaring mekaniko ka pero hindi ka piloto. Maaring doktor ka pero hindi ka kusinero. Maaring photographer ka pero hindi ka bus driver. Hindi lahat alam mo. Yun ang tinutukoy dyan. Engineero ka, hindi ka naman nurse. Nurse ka, hindi ka naman police. So, ang tinutukoy dito ay hindi karunungan ng salita ng sanlibutan ito na kung saan nagkakaroon ng hindi pagkasundo-sundo. Dahil kung ipairal yung pinag-aralan, katayuan, educational attainment, yan isang dahilan minsan magyayabang ang tao. So dito ulitin ko, mayroon ditong salita na patungkol dyan, gayon man ay nagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang. Hindi magugulang, ha? May gulang, may edad na. May unawa. Okay. Bagaman hindi ng karunungan ng sanlibutan ito o ng mga may kapangyarihan sa sanlibutan ito na ang mga ito'y nangag-uuwi sa wala. So, understanding this word sa salitang Tagalog, mayroon tayong dapat unawain na ang ating kalagayan sa mundong ito ay lagi may katapusan. Yung karunungan mo may hangganan. Yung kakayahan mo, kalakasan mo, may hangganan. So, ang salitang ito na tumutukoy
ay isang paalala na nararapat lamang nating pag-aralan ang karunungan o wisdom. Sa ating pagpapatuloy, nais kong ipakita sa inyo na paano ba sila nagsasalita ng ganito? Paano sila nagsasalita? Kasi kung hindi natin yan ituloy sa 27, na kung saan tumutukoy yan, sa 2:7, hindi 27. Ano ang karunungan sinasabi niyan? But we speak the wisdom of God in a mystery. So, tinutukoy nitong sinalita ni Apostol Pablo o mga propeta o mga apostoles. Kaya nga binabalaan ng mga pastor na hindi magsalita ng kuro-kuro. Yung invento nilang mga salita. Mga invento na paniniwala. Kaya ito yung sinasabi niya. But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom. Marami naman kasi mga nakatagong katalinuhan o karunungan. So yung pala mga sinasabi ng mga propeta at saka mga apostoles na namayapa na. Subalit nakarating sa ating kapanahunan ang salita ng Diyos sa pamagitan ng sulat ng Biblia. Na itinatago ng karamihan. Na kung saan nga hanggang ngayon, inaalimura nila ang paniniwala patungkol sa Diyos. Hindi kailan yan. Makikita mo sa YouTube yan eh. Makikita mo, hindi na ignorante mga tao ngayon na pwedeng basta uto-utuin lang. No. Lalo ngayon sa kalagayan ng mundo ngayon, sa kalagayan ng Canada, o sige, tignan natin. Lahat mahihirapan dyan kasi yung sa 25 tariffs. Buti, mayroong declare si Trudeau na hindi niya tatanggapin. Oo. So, yan ang sinasabi ko, yung wisdom whatsoever na mangyayari, o yung pagpapauwi ng mga illegal immigrants, o pagpapauwi ng mga ang halos dito, hindi lang naman USA, pati Canada. Ang dami na rin pinapauwi ng mga illegal immigrants o kaya tapos na yung kontrata. Hindi nakapag-renew ng kanilang mga working permits. So, marami po mga bagay. Kaya ito, nararapat lang na ating pag-aralan o ating pagbulay-bulayan yung karunungan. Ulitin ko ha. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. So hindi pala lantaran, hiwaga. Even the hidden wisdom of God, which God ordained before the world unto our glory. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Kaya sa mga Pilipino, malala mo ba yung sinasabi, mahiwaga ang buhay ng tao. No, di ba? Sino ba nakakaalam sa kaunlaran o kahirapan ng tao? No one. Kasi walang nakakaalam ng bukas, kundi ang Diyos lang. Kaya ito, pinapapaalala sa atin ng Biblia na ang tinutukoy dito ay karunungan ng Diyos sa hiwaga. Yaong karunungan na itinaga ng Diyos. Bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikalalahati natin. Bakit, Brother William? Bago nilalang ang mga sanglibutan. Bakit ilan ba? Hindi ba sanglibutan yung Mars, Neptune, Pluto? Nakuha mo.
Pero nandito tayo sa earth, pag-usapan natin ng earth. Before the creation of the universe, the Milky Way, ang nakikita natin dito, alapaap lang. Wala pa tayo doon sa Milky Way. Hindi naman tayo astronaut. Yung mga astronaut andun sa labas. Pero pag sumakay ka ng aeroplano, andyan ka lang sa ulap. Oo, hindi ka pa nakalabas sa mundong ito. Okay, so dito makikita natin na mayroong mga bagay na tinutukoy. Okay? May mga bagay na tinutukoy. Kaya alamin natin ano ang karunungan ng Diyos. So, sabi, but we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. Aba, maganda yan unto our glory, sa ating kaluwalhatian. Patuloy natin para maunawaan natin. Dito tayo sa Kapitulo 2, versikulo 8. Basahin niyo muna sa English para nang sa ganon, makikita po ang liwanag. No? So, in chapter 2, verse 8 of 1 Corinthians, it says, which none of the princes of this world knew. Princess na yan, kumbaga sabi, maraming mga instructor yan. Kaya kung nanonood ka ng mga lumang istorya, maraming mga instructor yan sa pagsasalita, sa paglalakad, sa pagkain, sa pananamit, sa paggamit ng mga table manners, tapos pakipag-usap, o sa kapwa nila mga mayayaman, o maging pakipag-usap sa mga mahihirap, kaugnayan between the poor and the rich. Oo. So, tinuturuan sila. Sa atin, at sa atin, ilan lang ang nagkaroon ng pag-aaral na ganyan kasi hindi naman tayo lahat mayaman. Hanggang sa pangarap lang tayo, parang Romeo and Juliet pangarap. No? So yan may mga bagay na dapat nating pagkaintindihan. Okay. Which none of the princes of this world knew. For had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. Napakaganda nito na talakayin. Kaya minsan sabi ko nga, I was not able to make a live last Sunday, but we do our prayers that I said, sickness is disguised as a blessing. Jobless, disguised as a blessing. Diba? There's a lot of disguises that blessings comes. Because it is He who knows. It is He who decide. Not we. The only thing what we are about to decide is if we believe God or not. If we follow God or not. That is only our option. But we could not say, I would not like to die. No. It is He who decides. Okay, tingnan natin ito sa Tagalog. Na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanlibutan ito. Kaya minsan sabi ko nga sa iyo, hindi, porket nakaupo, mayor ka, marami ka nang alam. No, hindi ka alam. Kahit hari nga Oo. Maliban lang sa pinili. Si Haring David pinili. Pero nagkasala pa rin. Hindi porket matalino si PRRD o sino man presidente dyan sa Pilipinas, sinabihan na ng karunungan ng Diyos. Karunungan ng mundo, yes. Romans 13:1, kaya nga nagkaroon ng gobyerno. Meron silang karunungan, kaya nga, pag halimbawa, tingnan mo sa high school ka o elementary,
sasabihin ng class, student class organization. O, sino pipiliin yung presidente? Pipiliin mo ba yung bubo? Hindi. Piliin mo yung matalino para kaya niyang ipagtanggol yung student organization. Pag sinabing pipili ka ng sekretary, pipili ka ba ng sekretary na pangit magsulat? Kaya ka sekretary, kailangan maliwanag ang sulat. O, treasurer, pipili ka ba ng treasurer na hindi mapagkatiwala? So yan yung isang karunungan ng mundong ito. Eh kung pipili ka ng muse, o sige, pipili ka ba ng pangit? Yung maganda talaga. O kung pipili ka ng Adonis, yung pangit kukunin mo, kukuha ka ng gwapo. Hindi ka kukuha ng pagdak na tulad ko. O, kukuha ka ng gwapo kasi nga Adonis, yung mga class organization. Kukuha ka ng let's say, sergeant at arms, kukuha ka ng payat o yung malaking tao na marunong sa self-defense. So yan po ang isang bagay niyan. Okay, ulitin natin ha, na hindi napagkilala ng sino mang pinuno ng sanlibutan ito, sapagkat kung nakilala sana nila, ay dising di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Kaya tingnan mo sa mundong ito, hindi naman lahat. Hindi ko sinabing walang takot yung mga pinuno ngayon. Mayroon. May mga takot sila. Ang takot lang nila, yung matanggal sila sa posisyon, sa kailang kapangyarihan. Kaya tingnan mo yung worldwide, anong mga balita? Anong mga defenses nila? So, yun yung mga bagay na papag-usapan. Eh dito, sa kapanahunan ni Kristo, ganun na nangyayari. Kung kilala sana nila, hindi sila nila papatayin, hindi nila ipako. So, yan ang isang entrada po, no? Foundation yan na sinasabi ko para maintindihan ang ating pag-aralan ngayon. So, ngayon, patungkol dito, sa talatang ito, mayroon akong pagdadalhan sa inyo na salita na kung saan ay magbibigay daan sa ating pag-aaral ang patungkol sa sulat ni James. Sa Tagalog pas ni Santiago. Okay? Sa tungkol sa sulat ni James, sa tungkol sa sulat ni Santiago, makikita natin sa James chapter 2 verse 1. So sa James chapter 2 verse 1, makikita mo na mayroong tinutukoy ang wisdom. My brethren, have not the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with respect of persons. With respect of persons. Okay? Damhin mo nga yung buhay mo ngayon dito sa panahon ito. Iilan na lang ang maramdaman mo may respeto sa tao. Damdamin mo, lasahan, taste it. My brethren, have not the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with respect of persons. Ano ba yung respect? Dito sa Biblia na tinutukoy. Basahin ko sa Tagalog. Mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong pananampalataya. Hindi sinabing wala kayong pananampalataya, ha? Yayamang mayroon naman kayong pananampalataya. Saan?
ng ating Panginoong Hesukristo. Lahat kaya ay naniniwala doon? Ay, hindi naman, pero address ito para doon sa mga mayroon. Para sa mayroong pananampalataya kay Hesukristo. Na sino ba si Hesukristo na Panginoon ng kaluwalhatian ay huwag magtatangi sa mga tao. Yun ba nga, ayoko yan kasi mahirap. Hindi ko gusto yan kasi itim. Hindi ko gusto, ibang lahi yan eh. Ay nako, ayoko, hindi ko gusto yan kasi Ilocano yan. Ay hindi ko gusto yan kasi Bisaya yan. Na hindi magtatangi ng tao. Because God is no respecter of men. Mayor ka, basurero ka, pulis ka. No. Kilala ka niya pag kilala mo siya. That's the only way na magkaroon ka ng basis dyan. Eh ngayon, sa panahon ngayon, pag wala kang pinag-aralan, yung may mga pinag-aralan, parang ayaw kang pansinin. Sa panahon ngayon, kung nahihirapan ka, maraming natutuwa. Kung sa panahon ngayon, kung ikay umasinso, maraming maiinggit sa'yo. Sa panahon ngayon, pag nagplano ka, sasabihin sa'yo, dami-dami mong plano. So makukuha mo dito sa ang distansya ng panahon noon at saka panahon ngayon. Kaya nga kung nakarating ka ng Canada 10 years ago at panahon ngayon, lasahan mo. Napakalaki ng pagkakaiba. Nung 2024 lang at 2025 kapapasok, iba na ang lasa. Nagbago na, maraming nagbabago. Kaya sa mga hindi active sa news, baka naman gusto nyo buksan nyo inyong balita. Ay mag-iba sa Pilipinas. Oo. Kaya panoorin nyo rin yung mga worldwide news para maintindihan mo yung sinasabi ng Diyos. Kasi hindi lang yung sabi-sabi. Mararanasan mo. Actually, the end of this day, hindi mo alam kung anong takbo ng Canada. Yes, that is true. Ulitin ko, sa pamilya po ni Auntie CD, kami po nakikiramay. Hindi ko masabi kung ano, bahala na ang Diyos po, kasi hindi po ako Diyos na magsabing mga bagay. Lahat naman tayo ibabalik sa lupa. Kaya sa mga nandyan, sa mga kamag-anak, mga pinsan, mga bayaw, ipagkatiwala nyo sa Diyos ang paghiblay ni Ante. Ipagkatiwala nyo. Huwag magkaroon ng assumptions. Magkakasala pa tayo. Ibigay natin sa Diyos ang kanyang kalagayan. Kasi ano pang gawin natin panalangin, hindi natin kayang buhayin yan. Nung buhay pa yan, pwede mong ipanalangin. Nung buhay pa, pwede mong bigyan ng lahat ng gustong pagkain. Pero ngayon, hindi na. So that's it po. So ito, patungkol dito, kaya huwag magtatangi sa mga tao. Mahirap man yan, o mayaman, kung ikay manampalataya kay Kristo, mayroon kang obligasyon. Huwag magtangi. Kaya nga ang paraan ng Diyos para maintindihan hindi natin buhay natin ay isang bagay na napakaganda po. Naintindihin natin ang ating kalagayan. Intindihin natin ang ating obligasyon. Huwag natin intindihin yung mga bagay na kung saan na hindi po natin kailangan. So, patungkol dito, bibigyan ko kayo uli ng pagkakataong basahin ito. Patungkol naman uli sa sulat ni Apostol Pablo. Babalik tayo doon sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto, 1 Corinthians chapter 2 verse 4. Kaya ipapabasa ko muna, lalo na yung English spokening para maintindihan maigi, may chance bago ko basahin po sa salitang Tagalog kasi
Bagamat may mga Pilipino, marami, na yun nga, sabi sa akin, Brother William, ipag-pray mo rin yung kalagayan namin dito sa States. Sabi ko, yes, maaari po yan, pero kayo po may higit na humingi sa Diyos. Yeah, we can do worldwide prayers. Bakit naman hindi? Kasi mayroon din sila. Ipanalangin mo sila. Ang kaso nga lang, mga kapatid, may personal kasi mga bagay na ginawa tayo sa Diyos. O mayroon tayong mga personal bagay na ginawa natin sa gobyerno. Di ba? May mga ginawa tayong hindi na uukol sa gobyerno. Romans 13 naman po yan, na dapat din natin sundin ang gobyerno. Ibig ko sabihin, naghugas kamay ako, hindi po. Hindi po yan ang tinutukoy ko. Ang katalaluhang ito, sabi ko nga siya, what happens to this world sometimes will disguise as a blessing to everyone. Marami hindi po nakakaalam na itong araw na to, umpisa na yung kahirapan ng Canada. Bukas makalaway, di mo nga alam kung ilan na yung tanggalin eh. Immigration pa mismo yan ha, immigration office. 3,300, if I'm not mistaken. Okay, 3,000 na lang. Huwag natin pasobrahan. Pero it's more than. Pag hindi ko magkamali, yan. So, nasa immigration office na yan, nasa gobyerno, tatanggalin pa. Nakuha mo, ang dami pong pagbabago. Kaya nga, hold on. Ang kinatatakutan yan, yung pag-increase ng lahat, taxes, bilihin, hindi lang, pati house mortgage. Oo. Eh sabi ko nga siya, kahit may-ari ka pa ng bahay, may-ari ka ng negosyo, hindi ka safe doon sa pagbababa. Yan yun. Kaya, it's only God. That's why we are talking about wisdom. Okay, allow me to read this. And my speech, and my preaching was not the enticing words of man's wisdom. Kaya yung mga sinasabi ko ngayon, hindi maganda sa, yung hindi panghihikayat, o yung uutuin ko lang. Kasi mga tao ngayon, hindi ko naman nila lahat, pag binubula mo, maniniwala sa'yo. Pero pag magsabi ka ng totoo, galit sila sa'yo. Pag magsabi ka ng totoo, galit sila sa'yo. Pero pag binubula mo sila, tuwang-tuwa sila sa'yo. Nakangiti pa. Pumapalakpak yung tainga. Kaya maging sa panahon ni Apostol Pablo, kaya nga yung mga apostol pinapatay. Nakuha mo? O tingnan mo ngayon sa panahon nung kailan lang, pag nag-preach yung pastor na yayaman ka, tuwang-tuwa ka. Kasi yayaman ka. O magbigay ka ng ganito, magbigay ka ng dyan, bigay ka. Sila yumaman, hindi ikaw. Sila nakakabili ng helicopter, nakakabili ng aeroplano, ikaw, naglalakad ka pa rin. O swerte ko meron ka bisikleta. May nagsabi pa nga sa akin noon yan ng preacher ko paano ka naman makakabili ng kotse mo niya, pastor, kung hindi ka hihingi sa ano? Bakit? Sinabi ba ng Diyos na magpastor ka para buhayin ka ng ibang tao? Hindi, wala sinabi ang Diyos na ganyan. Tingnan mo ha? But in demonstration of the Spirit and of power. So ang pagangaral, kung babasihan natin sa kapanahunan nila, hindi yung panghihikayat.
Okay, basahin ko sa Tagalog ito. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghihikayat ng karunungan, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan. The demonstration of Spirit and of power. Bato-bato sa langit, hindi naman lahat talaga ay may tiwala sa Diyos. Tiwala sa sarili, pero pag sinabi ng Diyos, tanungin kita, sino ang Diyos mo? Oo, di ba? Sino ang Diyos mo? So dito, mayroon kang karapatan na alamin. Okay, ipagpatuloy natin to. Na mga salitang ito ay mga bagay-bagay na kung saan ay mayroon tayong pag-aaralan. Nakuha mo, and my speech and my preaching. My speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. So, ipagpatuloy natin. Ano ba ang hangad? Bakit ipinakaloob ng Ama si Jesucristo? At bakit may mga apostolis siyang inutusan? Pinapaliwanag po yan ng aklat ni Juan. Dito sa Book of John, chapter 20, verse 21. Book of John, chapter 20, verse 21. Sa mga nagsusulat dyan, kung hindi niyo may sulat lahat, actually, pwede niyo naman i-review. Okay. Then said Jesus to them again. Kasi sa versikulo 20 niyan, ang sabi dito, at nang masabi niya ito, ay kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. So, ibig sabihin, buhay na si Kristo dito. Resurrected na. At ang mga alagad nga'y nagagalak na makita nila ang Panginoon. So, kung the first, kung saan siya ipinako, pinakita niyang butas ng mga kamay at ang tagiliran. Kaya kung basahin mo ito yung resurrection niya. Kung ipatuloy mo ba yan sa versikulo 19, paakyat ka, nang kinahaponan nga ng araw na yaon, ng unang araw ng Sanlinggo. Ano bang unang araw ng Sanlinggo? Hindi naman Lunes ay Linggo. At nang nangapinig ang mga pintong kinaroonan ng mga alagad dahil sa katakutan sa mga Hudyo. Kita mo mga apostoles kasi takot na takot. Yung ng kanilang maestro ipinako, pinatay. Ikaw na alagad. What do you feel? Kuha mo. Yun ang sinasabi ko kanina. Kung ang leader ay takot, siyempre yung mga alagad takot. Kaya ngayon, sabi ko sa iyo, ang kalagayan dito sa Canada at US, kung kahapon lang na nanood kayo, hindi naman takot si Trudeau kay Trump. Di ba? Pero marami ding advices bakit hindi nila makipag-usap. So, everyone wants their leadership.
So, di ba? Bilang isang mamamayan, ang maramdaman mo lang dyan ay pangamba. Diba? So, dito ganun man din sa kapanahunan nila, nung si Kristo ay naipako sa krus at inilibing, siyempre nagtatago yung mga alagad, yung mga disipulo. Kaya dito sa 19, kung basahin mo, umakit lang ako konti, kasi 21 yan, nang kinahaponan nga ng araw na yaon, ng unang araw ng sanlinggo, at nangapipinid ang mga pintong kinaroonan. Ibig sabihin, closed door talaga, pati mga bintana. Anong dahilan? Kinaroon ng mga alagad, dahil sa katakutan sa mga Hudyo, ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna. Kung nakasara yun, nakapasok si Kristo, imagine mo yun, isabihin nila, multo o ghost. At saka nila yung sinabi, kapayapaan ang sumasa inyo. During this time, sa ating katakutan sa mundo, ano naman mangyari? Well, actually, sabi ko nga sa sarili ko, kung ito na yung end times, kung bukas babalik si Kristo, whatsoever, Lord, huwag mo naman akong kalimutan. Kaya sabi, count me in. Add me in. Kuha mo? So marami. Ngayon, dito sa 20, at nang masabi niya ito, ay kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. At ang mga alagad ay nagagalak nang makita nila ang Panginoon. Nakita mo? Kasi hanggat hindi ka natin makita, I told you, fear is a disguise to blessing. Ang katakutan ay disguise po sa grasya. Yes, lahat naman tayo natatakot eh. Kaya kumuha tayo rito ng isang mga talata na upang paglabanan ang mga bagay na yan, na manalig tayo sa Diyos. Then, here comes 21. Yun na yun. At nang masabi niya ito, ay kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay. Sinabi nga muli sa kanila ni Jesus 21, kapayapaan ang sumasa inyo, kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo kayo. Ito na yung obligasyon. Ito na yung sinasabing tell the world. Na mayroon. Tingnan mo ito ha. Mayroon akong basahin itong espesyal. Sa 22. Mamaya, babasahin ko yan. Kasi dito, bago ko yung basahin 22, mayroon kasi ditong isang bagay na obligasyon nung nagpakita si Kristo na karunungan ng Diyos sa mga apostoles. Anong sabi dito? 1 Corinthians chapter 12 verse 28. 1 Corinthians chapter 12 verse 28. Okay, so patungkol naman sa iglesia o sambahan, ano sabi dito? And God had set some in the church. In the church. So sa panahon na yan, hindi sa panahon ngayon, sa panahon na yan, anong inilagay ng Diyos?
First, the apostles. Secondarily, the prophets. Thirdly, teachers. After that, miracles. Then gifts of healings, helps, governments, diversities of thanks. So marami pong nagkabalian nito. Kumbaga sa doon, nagkakamali po ng panguunawa dahil hindi nila tinutuloy ang mga salita. Na nagkaroon ng chop-chop. Na nagkaroon ng self-interest, halimbawa sa isang mga ngaral. Na maging pabor sa kanila. Hindi pabor doon mismo sa Biblia. Kaya kung ipagpatuloy natin ito, ipapakita ko lang sa inyo ang mga bagay na yaan dito sa pangangaral na ito. Ito, intindihin nyo ito. Nais kong itanong sa inyo yung mga bagay na ito na may pagmamahal at pag-uunawa. Gamitan nyo lang po ng kunting talino. Ipabasa ko muna sa inyo yan, and then gamitan nyo po ng kunting talino. May tanong dyan, are all apostles? Apostles ba lahat ang doon sa iglesia? No. Wala na silang pastor. Are all prophets? No. Diba? Are all teachers? No. Kung sa loob ng iglesia, puro kayo teacher, wala na kayo tuturuan. Are all workers of miracles? O di wala na silang mamamatay. Kaya kung intindihin mo to sa 29, lahat bagay mga apostol, hindi. Lahat bagay mga propeta, lalong hindi. Lahat bagay mga guro, sabi ko nga, sino tuturuan mo kung guro kay lahat? Lahat bagay mga manggagawa ng himala, lalong hindi. Lalong hindi. Kaya kung balikan natin to. Okay, ito pa isa. Have all gifts of healing? Do all speak with tongues? Have all the gifts of healing? No. Do all speak with tongues? No. Do all interpret? No. Kaya nga yung wisdom ngayon, kung hindi mo alam, marami talagang mawawala. May mga kaloob na pagpagaling ba ang lahat? Ay hindi, dapat sana wala ng hospital. Bakit may hospital? Ang daming namamatay? Nangagsasalita baga ang lahat ng mga wika? Ay hindi. Lahat baga ay nangagpapaliwanag. Ay maraming gusto magpaliwanag pero walang liwanag yung kanilang pinapaliwanag. Ang dilim. Kasi ang Biblia, pag ginamitan mo ng karunungan ng mundo, ay hindi mo may papaliwanag. Dahil ginamitan mo ng karunungan ng mundo. So dito, pagpatuloy natin. Ano ba ang katungkulan ng isang mangangaral? Kasi noong araw, tinatawag niyang masters. Kaya mayroon masters of divinity hanggang ngayon. Bachelor's degree, masters of arts, ganon. Di ba? Maraming gusto kumuha ng masteral. Okay, in James chapter 3 verse 1. James chapter 3 verse 1.
Basahin natin yan. Na medyo mag-isip-isip kayo kung ano ang tinutukoy dito ni James. Na kung saan ay binabalaan, my brethren, be not many masters, knowing that we shall receive the greater condemnation. Pero, lasahan mo, may mga takot pa ba yung mga pastor ngayon ng mangaral ng wala sa content o wala sa Biblia? Kung ano-ano na lang pinagagawa na itinuturo para magkapera? Pang uuto-uto na lang? Ito, Tagalog. Huwag maging guro ang marami sa inyo. Brother William, masama ba maging guro? Maraming guro dyan, hindi guro ng Biblia. O mag-aral ka ng elementary education o high school education para makapagturo ka, o kaya magturo ka sa college, mag-aral ka muna. Nakuha niya yung punto na yan. Kaya pag sinabi mo, kasalanan pala maging teacher. Intindihin mo kung anong tinuturo dito. May teacher ng karate. Hindi naman yung tinutukoy ng Biblia. May teacher ng, may mga shift. May mga tinanso kong shift. May mga tinanso kong gumawa ng accounting. May architecture. O mayroon pang space aero. Ha? Hindi nga tinutukoy ng Diyos, kundi patungkol sa Biblia. Huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid, yamang nalalamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Lalo na pang pag-aaral mo ay malayo. O ngayon, ipapalagay natin, elementary teacher ka. Magturo ka ng mali, hahatulan ka ng gobyerno. Ako mo. Hahatulan ka ng gobyerno kasi mali yung tinuturo mo. Ngayon, kahit mga politiko magtuturo ng mali, akala mo kung... Kaya nga, mayroong katapatang lahat. May katapatang lahat. From here, I will bring you to Hebrew 7:23. Ano sinasabi sa Hebrew 23? So, pwede kayong magsulat at mapag-aralan nyo yan. Hebrews 7:23. Hebrews. So, kung maintindihan mo to, ito na. Ito na ngayon, yung tungkol dyan. And they truly were many priests, because they were not suffered to continue by reason of death. Sino ba yung pari noon? Mga Levita. Mga Levita po pinili noong araw. Mga Levita na binigyan ng pagkakataong tumanggap ng ikapo. Pero sabi, they were not suffered to continue by reason of death. Namatay na po sila. Nangamatay na. Ito, basahin ko sa Tagalog ha. At katotohanan sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote. Sapagkat dahil sa kamatayan ay napigil sila ng pagpapatuloy. Anong dahilan na hindi makapagpatuloy? Maging sila man ay naging pare o sa saserdote ay dahil sa kamatayan. Dahil sa
kamatayan. Ikaw yung mga pinili ng Diyos ay hindi ka nakapagpapatuloy. May kadahilanan, kamatayan. So, hindi bago yan sa isang mangangaral o sa isang tagapakinig ng aral o sa isang nag-aaral na mayroong hangganan. So, dito, kung aralin maigi, ito naman yung sabi sa 24. Anong sabi sa 24? But this man, because he continueth ever. King James pala yung ginagamit ko, mga kapatid. Brethren, mga kaibigan, had an unchangeable priesthood. Ano sabi? Datapwat siya, sapagkat namamalagi magpakailanman, ay may pagkasaserdote siya di mapapalitan. Di mapapalitan. Ang tinutukoy diyan, kung basahin mo sa versikulo 1, ay si Jesucristo po. Datapwat siya sapagkat namamalagi magpakailanman, ay may pagkasaserduting siyang di mapapalitan. Kung ano man yung pang-unawa nyo dito, the unchangeable priesthood. Si Kristo po yan. Yung mga pare noon patay na lahat. Yung Levitas, yung tribu nila na hinto na. Kaya, halimbawa, sa tribu ng Bisaya, daming tribu, ni isa dyan, walang Levita. Walang Levita na may karapatang tumanggap ng ikapo. Kung lalo na sa Amerika. Lalo na sa Pilipinas, sa dami ng tribu dyan, ni isa, walang naging tribu ni Levita. Kasi nga nahinto na yan. Nahinto na. So, balikan natin tong pinili ni Kristo na apostoles. Paano ba nangyari yan? Siyempre, marami tayong alam. Yung alam natin sa Last Supper, andun sila. Mali po yung description dyan kasi bawal nga sa lalaki ang mahabang buhok. Pero hindi yun ang ating pag-uusapan. Pero dapat maunawaan. Okay. Proceed tayo sa Acts. Chapter 1, verse 16. Acts, chapter 1, verse 16. Men and brethren, this scripture must needs have been fulfilled, which the Holy Ghost by the mouth of David spake before concerning Judas, which was guide to them that took Jesus. Yung betrayal na to. Pinapaliwanag dito
and 17, for he was numbered with us and had obtained a part of this ministry. Nakasama doon. Kasi hindi naman talaga naging jablo yan bago pinili. May dahilan yan eh. Bakit nagkaroon ng panahon ng pagkakataon si Diablo nakapasok kay Judas? Ganon din naman sa panahon ni Eva, bakit nakapasok? May dahilan yon. Ngayon, nung ipinapaliwanag ito, na siya'y nabibilang sa ministry. Kasi pinili nga siya ni Kristo. Ibig sabihin ba, namimili si Kristo o ang Diyos ng katulad ni Judas? No. Lahat ng tao nagkakasala, walang perpekto sa atin. Ngunit binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. Kaya nga huwag kang magtangi ng tao. Si Pablo mamatay tao eh. Nakuha mo. Si Sakyo, si Matthew. Oh, sino ba 'yon? Mga kurakot na tax collector. Magsabi ka. Pero binigyan sila ng pagkakataon ng Diyos, the same as now. Dito sa versikulo 18, now this man purchased a field with the reward of iniquity, the 30 silver coins. And falling headlong, he burst as under in the mist, and all his bowels gushed out. Eh, siyempre, nung pagkamatay niya, kung ilang araw rin doon bago na, maagnas ka eh. No? At kaya, dito, and it was known and to all the dwellers at Jerusalem, in so much as the field is called in their proper tongue, Asaldama. That is to say, the field of blood. Mati-check mo yan sa history. Total, mayroon naman kayo mga Google. Pwede mong i-check yan. Kaya nga yung ating Bible study, lagi mayroon tayong basihan, mayroon tayong, we have the scripture to support. And then, in verse 20, for it is written in the book of Psalms, let his habitation be desolate, and let no man dwell therein, and his bishopric let another take. Sa panahon pa lang ni Haring David, isinulat na yan, may hula na yan. Na gano'n na mangyayari. E kaya pwede ka magtanong, bakit hindi ba alam ni Jesucristo ang pangyayaring ganyan? Alam niya. Pero binigyan niya ng pagkakataon. Wherefore of this men which have which is accompanied with us all the time that the Lord Jesus went in and out among us. So yung ipapalit ay yung kasama sa kapanuhunan ni Kristo. Yung selection na yun, bakit napili binigyan ng pagkakataon si Matthias at si Barnabas o Matthias and Bernabe para makuha mo na pagkakataon. So ang basihan kung bago piliin o ipapalit doon sa bishopric ni Judas na naging taksil ay ito nakasama nila sa kapanahunan ano ang basis.
Mag-umpisa, beginning from the baptism of John, until that same day that he was taken out from us. So, ang pinili nila, yung sumasama sa nung bautismuhan si Kristo sa pamamagitan ni Juan, ni John the Baptist, hanggang sa pag-angat ni Kristo pagbalik sa langit na nakikita nila. So, kung pag-aralan mo ito, hindi lang 12 na doon, marami. Maraming sumusunod. Kaya lang, hindi pinili ni Kristo, 12 lang ang pinili. Kaya kung makita mo nga, kung masibag ka magbasa, may mga 50 katao na itinabi ni Kristo, pero 12 lang pinili. Out of those people na sumusunod. Binukod niya yung 50 at saka pinili yung 12. Must one be ordained to be witness with us of His resurrection. So dito, we can proceed on verse 23. And they appointed two, Joseph called Barsabas, who was surnamed Justus, and Matthias. Barsabas or si Matthias. At ngayon, anong ginawa ng mga apostoles? And they prayed and said, Thou Lord, which knowest the heart of all men, show whether of these two thou hast chosen. Tama? So, dito makikita natin na nanalangin sila sa Diyos. Hindi nila ginagamit ang kanilang karunungan. O ito, engineer ito yung pipiliin natin. Kasi iba yung karunungan ng mundo kaysa sa karunungan sa Diyos. Yung katungkulan sa Panginoon ay hindi katungkulan sa mundo. Kaya nga nagtataka ako, may tungkulin na sila sa Diyos at gusto pang mag-ano sa gobyerno. Ipagdating sa gobyerno, Diyos ang mamimili. Romans 13:1. Ganon din naman dito, Diyos din ang mamimili. Kaya lang ang mundo, mayroong paraan. Election. Pinili nyo, yan ay bigyan ng Diyos. Ngunit sa panahon ni Kristo, di ba nakita niyo? Si Kristo o yung sa magnanakaw. Pinili ang magnanakaw eh. Kaya huwag kang magtaka, yung karamihang pinili ng tao, masama. Kaya may sabi lang, ayaw ko si Brother William, ay hindi ko problema. Meron akong basihan. Basta alam mo, magsasabi ka ng totoo, may problema ka ba doon? Wala. And they prayed and said, Thou Lord, which knowest the hearts of all men. Ang mga apostoles, naghayag nga, ikaw lang nakakaalam sa puso ng tao. Show whether of these two thou hast chosen. Ngayon mga tao ngayon ba ay kilala ko yan, kabisado ko yan. Sure ka? Talaga lang ha? Ngayon mo ipapakita sa lahat ng mga dito sa Canada, anong sitwasyon natin ngayon? Yung mga nandiyan sa US din, anong sitwasyon nyo? Yung nasa Turkey, nasa Italy. Hindi mo ba alam na halos lahat ay nagbabawas ng mga illegal immigrants? Sa Paris. Yeah. Mabuti sana kung wala tayong mga kapwa Pilipino doon. Yun ngayon sinasabi na ayusin ang papel. Akala mo ba papaganda ang mundo dahil maraming magandang building, magandang kotse, magandang bahay? Ay, hindi po. Huwag kang papasiguro. Ulitin ko sa mga kapwa natin Pilipino dyan,
o dito sa Canada. This is the heartbreaking. Kumbaga sa ano, ito yung araw na to, this day, na pag-isipan mo maigi ang katayuan. Isa lang, ibalik mo yung pagmamahal mo sa Diyos, ibalik mo yung pagmamahal mo sa pamilya mo. Because you don't know what is coming. Yes, I will accept it like that. Because I don't know what is coming. Kaya nga ito, nais kong ipabasa ito sa inyo. Blessed is he that readeth, Revelation chapter 1 verse 3. And they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Pero marami diyang parang binabaliwala yung katayuan. No. The time is at hand. So, nakuha mo? Kaya dito, hindi ko muna yan ibalik. So, yun na yun sa kapanahunan ni Judas. At ito na, they gave their lots, and lot fell upon Matthias, and he was numbered with the 11 apostles. Bakit natin pinag-uusapan ito, wisdom? Si Kristo lang kasi si Kristo ang karunungan ng Diyos. Unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 4. Basahin natin. Okay. Chapter 1, verse 24 of 1 Corinthians. But unto them which are called, yung lahat ng tinawag. Tinawag tinawag. Yung tinawag na gustong magkaroon ng kaligtasan. Di ba si Kristo tagapagligtas? E ngayon, you feel na tinawag ka, sundin mo si Kristo. Hindi yung gusto mo. Okay, basahin ko. But unto them which are called, both Jews and Greeks. Yung ibig sabihin dito ng Hudyo, basahin ko muna sa English lahat, bago ko i-translate. Christ, sino si Christ? Christ, the power of God. Christ, the power of God. And the wisdom of God. Ngayon, dito, okay, basahin ko ha. Ay, nasa ano po ako ha? Unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 24. 1 Corinthians chapter 1, verse 24. Ngunit, sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Grigo. Isipin mo, nasaan dyan ang Pilipinas, Brother William? Okay, ganito po yun. Ang tinutukoy na Hudyo ay yung 12 tribes na anak ni Jacob na tinawag na Israel. Nung magkasala kasi si Jacob at nagbago, nakipagtunggali sa anghel, napatawad siya.
At binigyan siya ng 12 na anak. Iba't ibang nanay po yon para sigurado ka. Hindi isang nanay. So, pagbasahin mo na lang. Ngunit, mayroong isang anak doon na si Joseph na hindi gusto ng mga kapatid. Okay? So, tanggalin natin yung slide na yan para makapagpaliwanag ako. No? So, dito tayo. So, i-block lang natin yan. Kaya kung mapakinggan mo pa rin ako, ulitin natin na ang ating pinag-uusapan ngayon ay patungkol po sa yun ang end na slide. So, tungkol po ito sa wisdom. So, ngayon, yan. Si Joseph, kung mapag-aralan niyo, kung alam niyo, tinawag na dreamer. Hindi po siya nagustuhan ng kanyang mga kuya. Dahil nga, sa isang pamilya, makita mo rito na mayroong pagmamahal si Jacob kay Joseph. At nakikita niya, ang magulang kasi unang makakakita. Iba't ibang nanay yan. Hanggang siya ay tangkang patayin, pero sabi naman, huwag. Itapon na lang natin sa balon. Ngunit may dumaan ng mga negosyante, inilabas sila at bininta itong si Jacob. Si Joseph. Nakapagtrabaho ng isang may katungkulan kasi matalino. Hanggang sa nagbibinata, gwapo, nagustuhan ng asawa ng boss niya, itumanggi siya. Inaakusahang ni-rape siya o hinalay. Noon pa man, meron nang nag-aakusa. Kinulong siya. Pagdating doon sa kulungan, nagkaroon ng bendisyon. Kaya sabi ko, persecutions and trials disguised as a blessing. Hanggang sa nanaginip, itong si Pharaoh, walang lutas o makakapag-interpret. Ngunit siya lang. So, ang paghihirap ba niya ay isang linggo lang? Dalaman ko, no. It took years. Inong may paliwanag ni Joseph ang panaginip ni Pharaoh, hinubad niya ang singsing niya at ipinasuot kay Joseph. Nakuha niyo po yung istorya na yun. Hanggang sa nahihirapan ang mundo noon dahil nga sa famine. Dumating sa mga kapatid niya, maging man kay Jacob, na mayroon doon sa Ehipto na pagkaing mabibili. Inutusan niya ngayon yung mga anak niya na kuya ni Joseph. Ano nangyari? Nakita ni Joseph ang kanyang mga kapatid, nakilala niya sila, ngunit siya hindi na niya makilala kasi iba na ang katayuan. May katungkulan iba na katayuan. During sa panahon nila, pag may katungkulan ka, ang gaganda ng alahas mo. Ang ganda ng bahay mo. Hindi siya nagpakilala. Binigyan niya pa rin ng pagkakataong makabili ng bigas, subalit nagpain siya. Ay ibang bagay.
at binigyan ng kondisyon. Kung hindi kayo magnanakaw, anong pangalan ng tatay nyo? Ilan kayo magkakapatid? Hanggang tinanong niya ang bunso si Benjamin. Ngayon, sige, dalhin nyo rito ang bunso niyong kapatid kung totoo na hindi kayo magnanakaw. Walang magawa itong mga kuya niya. Bumalik ang kahirapan na ginawa nila, ang kahirapan kay Joseph. Bakit natin pinag-uusapan ito? Subalit, nung makita niya si Benjamin, nagkaroon ng reunion ng magkakapatid. Hanggang sa pinaalam na buhay pa ang anak ni Jacob na si Joseph na minahal niya. So gano'n, sa panahon na ito, I told you, persecution disguised as a blessing. Ulitin ko ngayon, hindi natin alam kung ito ay maging blessing sa bawat isa panahon natin sa Canada. Ang isang alam ko lang ay manumbalik tayo sa pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal natin sa pamilya natin. Dahil maaring, sabi ko lang maaring, if we hold on together and pray together, maaring, sabi ko, God will listen to us. So yun. So sa ating pag-aaral ngayon, sa mga nandyan, patuloy na po kayo na umasa sa Diyos. Kasi ang Diyos lang nakakaalam. Anyway, lahat ng bagay na sa atin, buhay natin, alahas natin, pamilya natin, Kanya yan eh. Yung mundong ating tinitirhan, ay Kanya yan. What He wants, He gets. Kung anong gusto niya, yun ang mangyari. So muli, maraming salamat sa pagsubaybay. At salamat sa nandyan. Yeah, of course, kasama ko ang may bahay kong si Brenda Abelaneda. Yung dito naman sa taas, na yan, kasama ko sa Jason Cristo Rinald, ang pamilya. At kay Sister Geraldine Maslo Grananita, maraming salamat. Kung nakasabay yung pamilya mo dyan sa panonood, maraming salamat. Edra Quevedo, Analisa Irico, at sabi ko, hindi namin naisulat, at saka magbubukas. Pag-aralan niyo po ulit ang topic na to, study, and then share so that people may know also for the wisdom of God. Well, thank you for everything. Maraming salamat po sa inyo habang binigyan niyo po ang oras sa pag-aaral. And we will pray. Our Father in heaven, we thank you this day. It's only you who knows our hearts. It's only you who can read it. And it's only you who can be able to solve it. We give this to your hands, and please and thank you, as what your Son promised, peace be unto you. Lord, take care of us all. Consider also our family, wherever they are. Please help us. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. We say, Amen. So thank you very much. Again, see you on next video. Loving you always, Brother William.